Nag-umpisa ang anime dito sa isang lalaki na tinuturuan ng ating bida kung papaano tumawag at magpasunod ng Diyos. Dahil sa mundong ito, matagal na panahon na ang nakalipas ito ay pinamumuhayan ng 4 evil gods, ngunit sa hindi inaasahan bigla namang naglaho ang mga ito patungo sa ibang mundo. At ang tanging paraan lang para matawag ito ay ang pagsasagawa ng sale o poets. Kaya naman dito ay tinuruan ng lalaki itong ating bida kung paanong tumawag ng Diyos, at sa pamamagitan daw nito ay makukuha at mapapasunod daw niya kung sino man ang matatawag niya. Sa kasalukuyan, nang bumalik nga itong ating bida sa lungsod gamit ang isang lawa dito ay nag-alala naman itong kasama niyang si Tenko, sapagkat nakita nga niya itong si Ikkyo na nalulunod dahil hindi ito marunong lumangoy, pero sa kaalagitnaan naman ng pag-aalala nito bigla naman itong pinagtawanan ng ating bida dahil ang pangit daw nito mamatay. Naging seryoso naman itong si Tenko, at dahil nga akala niya ay mamamatay na itong ating bida gagamitan niya na sana ito ng mouth-to-mouth revive, ngunit agad nga siya diyang nasuntok ni Ikkyo at nagtataka naman ito dahil hindi niya alam ang mga nangyayari. Matapos noon kinutya naman ni Tenko itong si Ikkyo, at sinabing kasalanan daw ni Ikkyo, na mantikan niya na siyang halikan, dahil hindi daw ito marunong lumangoy, kaya naman dito ay nagalit sa kanya itong ating bida at agad siya nitong sinipa, habang sinasabi na mag-swimming daw ito sa ilalim ng spirit world. Samantala, dito nagrereklamo naman itong ating bida dahil wala daw siyang nakita na kahit na isang Diyos sa lugar kung saan sila ipinadala, sagot naman ng babae na kakaiba daw yun dahil taon-taon daw ay nagpupunta ang mga Diyos sa Azumo para sa celebration, nabigla naman itong ating bida at sinabi nito na hindi daw niya alam ang bagay na yon, kaya naman dito ay sinabihan siya ng babae na kung hindi niya kayang gawin ng trabaho, magbayad na lang daw ito ng 100,000 per bid, hanggang 500,000 pag malaking bids ito. Hindi naman pumayag itong ating bida at nadismaya, kaya naman dito ay tinawag siya ng mga tao bilang Ikkyo good for nothing. Matapos nun dito ay pinakain naman sila ni Recon at sinabi nito sa ating bida na hindi siya isang bangko dahil siya daw ay isang magaling na trainer, sagot naman ni Ikkyo na hindi naman daw niya tinatanong. Kaya dito ay sinabi sa kanya ni Rancon na kailan daw ba ito magtatanong sa kanyang training imbis na sa pera. Dagdag pa nito na pwede daw niyang i-training si Tenko para sa kanya. Sagot naman ni Tenko na may halong pang-aasar, na mas kailangan daw ni Ikkyo ang Koshi lessons kisa sa kanya. Nagalit naman itong si Ikkyo kaya naman dito ay sinabi sa kanya ni Tenko, na magagamit daw ba nito ang kanyang kapag-iyan sa oras ng trabaho. Ipinagtaka naman ito ni Ranka, dahil mukhang magkaibigan lang itong si Ikkyo at Tenko, dahil kahit na isang servant god lang ni Ikkyo itong si Tenko ay malaya naman daw nitong gawin ang gusto niya, at hindi daw tulad ng iba na kapag inutos nilang mamatay itong servant god para sa kanila, ay gagawin daw nito kung ayon ang kahilingan ng kanilang master. Matapos nun dito ay dumating naman si Kaka at biglang umakap dito kay Ikkyo, nagtanong naman itong si Ikkyo kung ano ang ginagawa nito dito, sagot nga lang dyan ni Kaka na gusto daw niya ng meat bun. Agad naman niyang binigyan ni Ranka ngunit tinadyakan nga lang siya dyan ni Kaka sabay kuha nito sa meat bun na ibinigay niya. Ikinatuwa naman niya ni Ranka dahil sa cute daw itong servant god ni Ikkyo, sabay sabi nito na wag daw itong magbabago. Na-disappoint naman dyan itong sila Ikkyo at Tenko, at sinabi na ganun daw ba talaga ang ugali ng mga batikang trainer, sagot naman ni Tenko na mas mukha pa daw itong average na bastos kisa trainer. Ikinagalit naman niya ni Ranka at sinabi nito na ipapakita daw niya sa kanila kung gaano siya kagaling. Matapos nun dito ay nagpunta naman sila dito sa Torong Shigeyuki, at ipinakilala nito sila Ikkyo at Ranka sa kanya, at sinabi din nito na siya daw ang nagturo dito lahat ng basics sa pagtatanim. At dito ay tinanong naman siya ni Geyuki kung ano ang ginagawa nila dito sa lugar, sagot naman nito na gusto lang niyang ipakita kila Aichio itong mga ginagawa niya. Kaya naman dito ay ipinakita naman ni Geyuki kung paano gawin ang buhangin sa pamamagitan ng pagdurog sa bato. Sagot naman ni Ikkyo na nakaka-boring daw itong trabaho para sa mga Diyos. Kaya naman sinabi dito ni Ranka na boring man o hindi, napapaligiran daw kasi ng bato itong lungsod. Kaya naman tinatanggal daw ito ni Geyuki upang may mata naman itong mga farmers sa lugar. Dagdag pa nito, na noong namumuhay daw dito ang 8 million Diyos ang lugar daw nato ay puno ng mga halaman, puno at pagkain. Ngunit simula naman daw nang nawala ang mga ito ay nagsimula namang mawala ng buhay itong dating masaganang lugar. Matapos noon, dito ay sinabi naman sa kanila ni Geyuki na kapag nilagay niya daw itong umiilaw na bagay sa lupa tiyak daw nagaganda at magiging masustansya ito. Sinaway naman siya dyan ni Recon, at sinabi na wala daw siyang makukuhang magandang bunga pag inilagay niya yon. Sagot naman ng Toro na ayon daw ang ibinilin sa kanya ng kanyang master na si Bu.
At dito nga ay dumating naman itong si Bu habang pinapagalitan nitong si Gyuki, kaya naman nagsalita itong si Ikkyo at sinabihan siya nitong scammer, sapagkat matapos daw niyang lagyan ng umiilaw na bagay itong walang kwentang lupa ay bebenta naman daw niya ito sa mga magsasaka. Dagdag pa ng ating bida na ay re-report daw niya ito sa nakakataas. Ikinabahala naman niya ni Bu sabay pinagsisipa nito itong si Gyuki dahil nga sa sinabi nito ang sikreto niya kila Ikkyo. Agad din naman niyang inawat ni Recon at dito ay nabaling naman ang galit ni Bu kay Ikkyo at sinabi na mahilig daw itong manghusga ng kapwa, kaya naman daw pala good for knowing ang tawag sa kanya ng mga tao. Dagdag pa nitong Makong na meron daw itong dalawang Diyos pero mukha naman daw wala ding alam ang mga ito. At dyan na nga naging seryoso itong dalawa na sila Tenko at Kaka. Kaya naman sa buwisit nitong isa ay agad niyang sinipa ang pagmamuka nitong si Bu, sinuportahan naman niya ni Ikkyo at sinabi nito na bugbugin niya pa ito. Matapos noon, agad namang umalis itong si Bu at mabilis ding nag-sorry itong si Gyuki dahil sa sinabi niya. Hindi nga siya dyan sinagot ni Bu sa halip ay may inabot itong isang bagay, na ikinatuwa naman ni Gyuki. Agad namang bumalik itong si Gyuki, habang hawak-hawak itong bagay na ibinigay sa kanya ni Bu. Kaya naman dito ay tinanong siya ng ating bida kung okay lang daw ba na ipahiram niya na muna ito sa kanya. Hindi naman pumayag itong si Gyuki kaya naman dyan ay nagmakaawa itong si Ikkyo na ipahiram na ito sa kanya kapalit nitong necklace na nakasuot kay Ikkyo. Pumayag naman dyan itong si Ikkyo na ikinagulat at ikinataranta naman nila Recon, at sinabi na ngayong araw lang daw niya ito hihiramin kaya naman kinabukasan ay kukunin din niya itong kanyang necklace. Ikinatuwa naman ito ni Gyuki at agad din namang umalis itong sila Ikkyo. Habang nasa daan dito ay binalaan naman ni Recon itong si Ikkyo na baka daw masira o mawala ni Gyuki itong sale na ipinahiram niya. At dito na nga rin ipinakita ni Ikkyo itong premium beef on sale na card. Ikinabigla naman niya ni Recon at sinabing ganun daw ba talaga tinatreto ni Bu itong si Gyuki, sa pamamagitan ng pagtakot dito na ibebenta niya ito para patayin. At dahil nga hindi pa napapansin ni Gyuki ang nakasulat sa card, dito ay natuwa naman ang lahat sa ginawa ni Ikkyo para kay Gyuki. Sabay asar naman ni Tenko sa ating bida. Matapos noon habang tuwang-tuwa nga itong si Gyuki dahil sa ipinahiram sa kanya ni Ikkyo, dito ay bigla na lang dumating itong si Bu at agad na pinagalitan nito. Ngunit nang makita naman ito itong hawak-hawak na sale ni Gyuki, agad naman niya itong kinuha at tinanong kung saan ito nanggaling. Kaya naman dyan ay sinabi sa kanya ni Gyuki na wag daw niya itong kunin dahil pagmamay-ari daw yan ni Ikkyo at ipinahiram lang din daw yun sa kanya. Pero hindi naman yan pinakinggan ng bugok sa halip ay may binabalak pa ito. Kinagabihan matapos naman kumain itong ating mga bida, habang ay naasar nga ni Tenko itong si Ikkyo dito ay tinawag naman ng ating bida itong si Kaka upang tanungin kung gusto pa nitong kumain. Pero sa hindi ay naasahan dito ay bigla naman itong nagwala, na agad namang sinundan nitong ating bida. At dito na nga ipinakita itong ginagawang kalokohan ni Bu sa side ni Ikkyo. Dahil matapos nga niya itong makuha ay binura naman ito ang contract ni Ikkyo at Kaka. Ngunit sa kalagitnaan nga ng kalokohan nitong si Bu, dito ay bigla namang dumating itong si Kaka na merong kakaibang form, at gamit ang pagsigaw dito ay naging demonyong toro naman itong si Gyuki, na sumire at umatake naman dito kay Bu. Kaya naman habang humihingi ng tawad dyan ang kumag dahil sa pagpapahirap ito lagi kay Gyuki, bigla namang dumating itong isang lalaki na may puting buhok, at agad na iniligtas ang bugok. Ngunit imbis na pasalamatan dito ay inutusan pa ito ni Bu. Kaya naman ustong paglingon nito, dito ay nagulat naman si Bu nang makita niyang si Tenko pala itong nagligtas sa kanya. At dito na rin nagsalita itong si Kaka na tumabi daw itong si Tenko dahil si Bu daw ang nagsimulang magpag-alit dito kay Kakay. Sinang-ayunan naman yan ni Tenko, pero agad na rin silang pinigilan itong si Ikkyo, at sinabing paparusahan daw niya itong si Kaka sa pamamagitan ng pagpalo sa puwet. Ipinagtaka naman yan ng lahat. Kaya naman dyan ay nag-perform na ng sayaw itong ating bida na ikinasaya naman nila Kaka at Gyuki, at dito na rin sinabi ni Tenko na hindi daw talaga marunong magsayaw itong si Ikkyo kaya siya tinawag na walang kwenta. Kaya naman daw takpan na ni Bu itong kanyang tenga dahil magsisimula pa lang itong tunay na ritual. At dito na nga kumanta ng metal itong ating bida, na talaga namang nagpaamo dito kila Kaka dahilan para bumalik ito sa dati. Matapos ng mga nangyari, dito ibinato naman ni Ikkyo itong batang Gyuki sa pagmamukha ni Bu, at sinabi nito swerte daw itong si Gyuki dahil hindi ito namatay sa proseso, nabilib naman itong si Bu dahil sa lakas ng ating bida, ngunit dyan nga ay nagalit itong si Ikkyo sa kanya, kaya naman bilang kabayaran ay ayusin daw niya itong nasirang lugar at siya daw ang gumastos sa pagpapagawa nito.
Kinabukasan, dito ay agad namang ipinatawag itong si Ikkyu nila Kanshori at Raitekai, para itanong kung bakit wala itong naisulat na report. Sagot naman ni Ikkyu na wala naman daw siyang may report dahil ala naman daw Diyos sa Japan. Kaya naman dito ay diniretso na siya ng dalawa, at sinabi nito na hindi daw nila ipinadala itong si Ikkyu sa Japan para manghunting ng mahinang gods. Ikinagulat naman ito ni Ikkyu at sinabi na ito daw ba ang 4 evil gods ng mundo. Matapos nun dito ay sinabi naman ng dalawa na bumalik daw itong si Ikkyu sa Japan sa Oktubre, sumangayon naman ito at agad na umalis. Kaya naman dito ko na muna yayarin ang kwento nitong Haigako, kaya naman kung gusto mong masubaybayan pa ang mga susunod na mangyayari, make sure na nakasubscribe ka na at ilike mo na din itong video. Yun lang, One Piece.